Clint's point of view. I remember the scared Rafaela telling me that she's not Eudora, that she's not my wife, that she didn't know me at all. I was so furious, almost at the edge of my emotion. Mas lalong lumiyab ang galit sa puso ko dahil sa pag-aakalang niloloko niya na naman ako. Hindi lang isang beses na tinakbuhan ako ni Eudora. Hindi lang isang beses na sinubukan niya akong paikutin sa mga kasinungalingan niya at pagbabalat kayo. I thought angrily to myself, how could she lie on my face? From all her lame excuses, she resorted to this stupid plot against me. Anong akala niya? Maloloko niya ako na ganun kadali? I'm not a fool. I'd never be a fool again. But sad to say, I had been a fool again. Nang makita ko ang paunti-unting pagbabago ng nakilala kong Eudora, hindi agad ako naniwala. Pinagpilitan ko pa rin sa sarili ko na imposibleng magbago ang kagaya niya. But how could she suddenly earn my daughter's trust? How could she suddenly show immense kindness towards my children? How could she lure them to love her? Habang tumatagal, naramdaman ko ang malaking pagbabago sa pagkilos, pagsasalita at pananamit ng dati kong asawa. Paunti-unti kong napapansin ang maliliit na detalye na nagbibigay hiwaga sa akin. I couldn't understand how she could change everything and pretend that she's a whole new person. Noong una akala ko parte na naman ito ng mga plano niya para unti-unting makuha ang loob namin ng mga bata. Pero habang tumatagal, mas lalo akong naguguluhan sa kilos niya at pag-uugali. She even unlocked new skills out of nowhere. Bigla na lamang siyang naging magaling sa kusina. Biglang naging magaling sa pagluluto ng iba't ibang putahe. Maging ang pag-bake ay mukhang marunong na din siya. That's when I had a second thought about her. Hindi ba't muntik na niyang masunog noon ang kusina dahil hindi niya alam kung paano magluto? Kahit ang simpleng pagprito ay wala siyang alam. She also doesn't like coffee. Ayaw niya sa lasa at amoy ng kape. Ngunit bakit magaling na siyang magtimpla ngayon? How the hell did she make a wonderful coffee for me that morning? Noon mabilis akong mainis sa ugali ni Eudora dahil wala siyang pinapalampas kahit isang bagay na hindi namin pag-aawayan. Palaging matalim ang kanyang mga tingin. Walang kahinahunan ang kanyang mga salita sa akin. Sa mga bata at sa mga kasambahay, mahirap ipinta ang ngiti sa labi niya. Hindi rin siya malapit sa mga anak namin dahil mabilis uminit ang ulo niya kapag nakikita niya ang dalawa. I hate the thought that despite of her rough behavior, I still have to accept her because I want us to be complete. I don't want my children to grow up from a broken family because that would hurt them even more. Sa kabila ng masasamang ginawa ni Eudora sa mga anak namin, nariyan ang pagpapatawad ni Summer at ni Rain. Ang kanilang pangungulila sa masaya at buong pamilya. Kaya noong muli ko siyang mahanap, pinangako ko sa sarili ko na pipilitin kong maging buo ang pamilyang ito, kahit pa ang kapalit nito ay idaan ko sa dahas at pagmamalupit kay Eudora. But why it felt so wrong? Ibang-iba ang Eudora na nakilala ko sa Eudora na muli naming nakasama sa tahanan namin. Bakit ganon? Bakit biglang nagbago? Sa tuwing tinitingnan ko siya, may maliit na boses sa likod ng isip ko ang bumubulong na hindi siya ang asawa ko. Pakiramdam ko noon hindi ko nakilala si Eudora dahil ibang-iba na siya. Even her smell, her smile, her eyes, it looked and felt far different from how I remembered my wife. The old Eudora was like a distant memory of her. I had this thought that maybe I took a wrong woman home. Baka mali ako. Sometimes I wanted to ask her personal question and tested her, but I was too afraid to entertain the idea that she's not my wife. Because this might be her plan to deceive me. Kaya sa kabila ng mga pagdududa ko sa katauhan niya, pinagpatuloy ko pa rin ang orihinal kong plano, ang pagbayarin siya sa mga ginawa niya sa amin. Making her live in hell every day was not even enough to pay all the heartless things she did to us, her supposed family. Ginawa niyang impyerno noon ang buhay ko. Ginawa niya akong tanga at pinaikot-ikot sa kasinungalingan niya. Alam ko ang mga panlolokong ginagawa niya at ang pagpapalit-palit niya ng lalaki. I always felt betrayed. I always felt humiliated. She even had the courage to abandon us, just so she could enjoy life in her own terms. Kaya tama lang napahirapan ko siya at pagbayarin sa lahat ng kagaguhan na naramdaman ko dahil sa pagiging makasarili niya. Pero sa tuwing nakikita ko siya, bakit ba palaging ibang nararamdaman ko? I know in my heart that I don't love her anymore, that I just want to see her suffer from the ruthless nature she brought to me. Pagkatapos ng mga ginawa niya sa amin, hindi naman ako tanga para mahalin pa rin siya. But I couldn't forget the moment when I kissed her. I felt something I don't know, something I couldn't recognize, something that was beyond what I felt before with my wife. Her kisses was soft, tasteful and passionate. She was trembling. I could even taste her fear. I felt her hesitating. I felt the urge to kiss her more and remember the feeling of kissing Eudora before. But it felt different with her. God damn it,
Is it me? Or she just really changed suddenly? I couldn't accept it. I was blinded with my anger. Maybe she's really an exceptional woman in this world, but my anger provoked me to blur the logic. Si Senyorita Elvira! Si Manang Olga na sinulyapan si Elvira na tulalang nakaupo sa sofa. Galing ako sa trabaho at hindi alam na bibisita si Elvira sa mansyon. Madalas nagsasabi siya sa akin kapag pupunta siya. Kaya ngayon na nagpang-abot kami, nagtataka rin ako sa pagbisita niya. Anong nangyari, Manang? Malamig kong tanong. Sinampal niya si Eudora kanina. Nakita ko nagtatalo sila. Nagbigla niyang sampalin si Eudora. Mabuti na lamang at tumakbo na lamang si Eudora paalis. Mukhang nasaktan, ngunit nakapagtimpi naman. Mahina niyang sagot. Marahil dahil sa pagod at kagagaling ko pa lamang sa trabaho tapos yun agad ang bumungad sa akin, mabilis na uminit ang ulo ko. Para akong nawalan ng kontrol. What the heck? What did she do? Nilingon ko si Elvira na ngayon ay tumayo na mula sa sofa. Nilingon niya ako at sinalubong ang tingin ko. Ayokong magalit sa kanya, pero maisip ko lamang na sinaktan niya ang asawa ko, parang gusto kong manakit din ng tao. I didn't mean to. You slapped my wife? Anong pumasok sa isip mo para gawin yun, Elvira? Gumuhit ang gulat sa kanyang mukha nang marinig ang buo niyang pangalan. Ilang minuto lang nagtagis ang kanyang bagang at malalaki ang hakbang na lumapit sa akin. Shit, Kuya Clint! Have you lost your mind? She's Eudora! Yes, she's your wife. Your unfaithful and good-for-nothing wife. She deserves it. Bakit ka nagagalit? Bakit sa akin ka nagagalit? Namula ang kanyang mga mata. Huwag mong sabihin na nalaso na naman ang babaeng yun ang isip mo, kaya ipinagtatanggol mo siya sa akin ngayon. My goodness, hindi ka na nadala. Gusto ko pa sanang magalit pero natahimik ako sa pagsigaw pabalik ni Elvira sa akin. Para akong nahimasmasan. Saka ko pa lamang napagtanto na masyado akong nagpadala sa emosyon dahilan para sa kanya ko maibuntong ang galit. Hinintay ko na may idagdag pa siya pero nang wala na, huminga na lamang ako ng malalim at ikiniling na bahagya ang ulo para iwaglit ang mga iniisip. But the thoughts of her getting hurt made me think to kill someone. Kung may mananakit man sa kanya, gusto ko na ako lang. Gusto ko, ako lang ang gagawa nun dahil ako lang ang may karapatan na gawin yon. But I found myself treating her good after so many attempts of making her feel bad. Kaya sa maging malupit sa kanya, naisip kong baka kapag makita niyang maayos na ulit ang pagtrato ko sa kanya, ay maisip na niyang bumalik sa dati, sa totoong ugali ng isang Eudora Ocampo. Baka sa paraan na to, makita ko na ang dating Eudora na kilala ko para hindi na ako maguluhan. But everything was unexpected. Slowly, I saw the big difference between her and my wife. Walang bakas ng singsing sa palasingsingan niya. Wala na ang dalawang nunal sa batok niya. At walang maliliit na hiwas sa may pulsuhan niya na noon ay makikita kapag tinitigan mo ng mabuti. Maganda at malamyos ang boses niya sa tuwing hinihela niya sa pagtulog ang kambal. Malayo sa magaspang na boses ni Eudora. Kaya ayaw na pagbigyan ng mga bata kahit isang simpleng kanta lang. Mabilis niyang nakuha ang loob ng mga anak ko. Magaling siyang makipaglaro at magkwento. Maririnig mula sa labas ang mga tawanan nila na noon ay napaka-imposible mangyari dahil madalas na mga sigaw at masasakit na salita ang maririnig sa kwarto ng mga bata dahil sa masamang pagtrato ni Eudora sa mga anak namin. I saw a soft-hearted and kind woman, which was a complete opposite of my wife. Slowly, I tried to accept the truth that this woman was not someone I knew. She's different from my wife. And surely she was not my wife. But I was afraid to let her go. Mahal siya ng mga bata. Ramdam ko na mas komportable si Summer at si Rain sa kanyang pangangalaga. My kids love her, and I'm also starting to realize that I love her. Hindi ko alam kung paano niya nagawang baguhin ang nararamdaman ko, pero kalaunan, naging malinaw sa akin na nahulog na pala ako. Hindi lamang siya magaling sa kusina, hindi lamang siya maalaga, hindi lamang siya mabuti at mapagkakatiwala ang may bahay. Higit siya sa mga bagay na yon. She brings warmth to our home. She brings hope with every smile. She can soothe every pain, and she can make peace with my demons. She's like an answer to my every question. Minsan naiisip ko, bakit sobrang dali na mahulog sa kanya? Bakit ang dali-daling mahalin siya? Bakit ang gaan sa pakiramdam? Bakit hindi nakakatakot na mahalin siya? Pero bakit nakakabaliw isipin na mawawala siya? Hindi ko alam kung kailan nagsimula na mamahala sa puso ko ang pag-ibig at pananabik na angkinin siya sa matagal na panahon. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya na sa kabila ng takot at pangamba kong mawala siya, ay alam ko rin na maling pilitin siyang manatili para lang sa pansariling interes. But I honestly don't want to end this. I don't really want to lose her. I want her for myself, for my children. I want her permanently. Wala na akong pakialam kung sino man siya,
Kung saan siya galing at kung nagsisinungaling siya o kung ginagamit niya lang ako. I want her. I can love her behind the sweet lies of ours I love you. Ang tatlong kataga na iyon ay parang malakas na lindol sa loob ng sistema ko. Mahal niya raw ako. Mahal niya ako. God, I'd marry this woman in no time. Itatali ko talaga siya sa akin at hindi na siya pakakawalan. She knows how to make me happy, how to make my kids happy, and how to be a wife and a mother at the same time. Ano pa bang hahanapin ko kung sa pagdating niya kumpleto na ako? I want her to stay. I want her in my life no matter what. Kahit habang buhay na akong mabuhay sa kasinungalingan, ay mas gugustuhin ko na lang. Hahayaan ko na mabuhay sa mundong puno ng sekreto at hiwaga. Basta narito lang siya at hindi na aalis pa. I can't afford to lose her. I can't, but nothing lasts forever. Hindi habang buhay mabubuhay na lang ako sa kasinungalingan at pagkukunwari na ayos lang ang lahat. Stop what? Totoo naman. He dreams for something that he can't have. Pinalitan ako ng babaeng to at pinaniwala siyang may magmamahal sa kanya. Samantalang kaya lamang pinili ni Rafaela na tumira rito sa impyernong to ay dahil iba ang buhay niya rito kesa sa lunggang pinanggalingan niya. Nasilaw siya sa karangyaan at pera ni Clint. Dukha ang babaeng to. Walang pinag-aralan at mas mahirap pa sa daga. Kaya ano, sino ba ang hindi makontento sa buhay, Rafaela? I saw them. The real one and the one who I thought and wished to be my wife. I heard her real name for the first time. Rafaela. Her name means to illuminate the path. Rafaela. Also a Roman goddess that related to dawn. Maybe that's also the reason why she brings hope during my darkest moment in life. Kasama siya ni Elvira maputla at maraming benda. Mukhang galing sa aksidente at sa malayong lugar. Nang tingnan ko ng mabuti ang muka at mga mata niya, nakita ko sa wakas ang mga matang nagpapabilis ng tibok ng puso ko. Kaya pala ibang-iba ang nararamdaman ko nitong nagdaang buwan. Kaya pala, muling bumalik ang pagdududa sa akin. I saw the notable differences between the two identical faces. Nagising ako ng araw na yon, saka ko napagtanto na totoo na ito, na isinampal na sa akin ang realidad ng buhay. Iba si Eudora at ang babaeng nakasama ko nitong mga nagdaang buwan. Kaya sobrang laki ng pagkakaiba nila. Shut up! Hindi ka magiging ako, Rafaela? Hindi! Dahil ako ang totoong Eudora Ocampo. Kahit anong gawin mo. Hindi mo mababago ang katotohanan na nagpanggap ka lang. Niloko mo rin sila. Ginamit mo rin. Manahimik ka! Umiyak niyang sigaw. Nangihina at medyo ang paos ang boses niya dahil sa pag-iyak at karamdaman. Parang bumigat ang dibdib ko nang matitigan ng husto ang maliit niyang katawan. I wasn't mad at her. I was mad at myself. I made a fool of myself. Ilang beses ko bang hahayaan na lokohin lang ng babae? Ilang beses ko bang ipagpipilitan ang sarili sa isang babae para lang masabing kumpleto ako at hindi nagkukulang sa kahit na anong aspeto? Maybe it was the longing inside me that leads me to this stupid situation, all at the same time. Bakit ganon? Alam ko na hindi sapat na dahilan na gusto kong maranasan ang buo at masayang pamilya para sa mga anak ko. Kaya ipinagpalitan ko na manatiling buo ang magulong pamilya na to. Hindi ko dapat hinayaan na maging bulag ako sa katotohanan. Dahil lang sa takot akong maranasan ng mga bata, ang hirap na naranasan ko noon. Naging selfish rin ako, naging gahaman, naging mapangarap. I fell in love with Eudora before and now I'm painfully in love with her twin, with Rafaela. The woman who pretended to be my wife because she had no other choice but to pretend. Mami, hindi mo kami iiwan, hindi ba? Si Rain. Ikaw ang mami namin. You won't leave us. Please, Mami! Parang sinusunog ang katawan ko na makita ang mga pag-iyak at pagmamakaawa ng mga anak ko sa taong walang responsibilidad sa pamilya namin. I saw pain in their eyes as they speak to her. They want her in our life. But I couldn't stop hurting inside, knowing that she has no responsibility to us. Bakit namin siya pipilitin na manatili kung sa una pa lang, alam naman niya na hindi siya dapat naging parte ng pamilyang ito? Bakit kailangan niya palaging magsakripisyo? Magpapataig pa ba siya sa awa? Tama naman si Eudora. Rafaela is not my wife and she will never be. Dahil hindi niya gugustuhin manatili sa buhay ko kahit pa sa kadahilanan na gusto naming manatili siya. I was blinded with my anger again. This time, not for her, but for myself. I will settle this mess. Ako na rin ang bahalang magpaliwanag sa mga bata. Tumigil ako. Ako ang may kasalanan kung bakit nangyayari to. Hinayaan kong mahulog ng tuluyan ang loob ni Summer at ni Rain sa babaeng ito. Hinayaan kong mapunan niya ang mga pagkukulang ni Eudora na dapat ay hindi niya naging responsibilidad noong una pa lang. You can leave me. The pain was knocking down all my defenses. Sa kabila ng panalamig ng buo kong katawan ay ramdam ko pa rin ang sakit, ang takot,
Ang galit na hindi kaya maglaho na lang. Gago ka ba, Kuya Clint? You want her to leave after what she did today? Damn you, Kuya Clint! I've never thought that you were an asshole. Alam mo ba kung ano ang pinagdaanan niya? Stop it now, Elvira. I cut her off. Mas lalong tumalim ang mga mata ni Elvira. Hindi siya nagmumura sa akin, maliban na lamang kung galit na siya at hindi na kayang kontrolin ang sarili. Naiintindihan ko ang galit niya dahil maski ako, galit din ako sa sarili ko ngayon. Lumabas si Rafaela. Inilalayan siya ni Rexon paalis habang naiwan si Elvira para kumprontahin ako sa nangyari ngayon. I know that she's really mad but I'm starting to feel numb. There's no sense for her arguments. Lalo pa na mawala na sa paningin ko ang babaeng pinaalis ko kanina. Mas lalong namanhid ang buo kong sistema. Mas lalong bumigat ang nakadagan sa dibdib ko. Shit, she furiously said. How about Summer and Rain? How about them? They obviously want Rafaela to stay. I will try to explain. Explain? Sigaw niya, hindi na gustong patapusin pa ako. They have learned to love her, Kuya Clint. Hindi mo ba nakita? Harap-harapan nilang pinili si Rafaela over Eudora. Because they knew her. Kilala nila si Rafaela. Kilalang-kilala nila na kahit na nasa harap na nila ang totoong Eudora, mas pipiliin pa rin nila si Rafaela. Why are you so selfish? Dahil sa sinabi niya, ibinaling ko ang tingin sa kanya. Nagtagis ang bagang sa matinding frustration na biglang umahon sa dibdib ko. Ano bang gusto niya? Na magmakaawa ko sa babaeng yun na piliin kami? Dahil lang sa gusto ng mga anak ko na manatili ang babaeng kinikilala nila bilang ina? But how about Rafaela? Does she wants that too? Gusto niya rin ba na manatili sa buhay namin? Hindi ba siya nabibigatan sa responsibilidad? Hindi ba siya nahihirapan na magpanggap? Kailangan ba na palagi kami magmakaawa para lang maging kumpleto? Rafaela will have her own life now. Hindi ba yun naman ang gusto niya nung una pa lang? Siguro nga naawa lang siya sa mga bata, sa akin, kaya pinili niyang manatili muna. You're just a coward, Kuya Clint. Elvira bitterly said. Bakit hindi mo aminin sa sarili mo na gusto mo rin na manatili si Rafaela? Pero natatakot ka lang na maging kagaya siya ni Eudora. You were affected by Eudora's words. Natakot ka na baka totoo ang sinabi ni Eudora na ginamit lang kayo ni Rafaela. But think about it. Kung ginamit ka lang niya, dapat kinuha niya rin ang pera mo. Rafaela is different from Eudora. They might look like each other, but they are totally different from each other. Minahal ka ni Rafaela. Minahal niya mga bata. Kaya para ipagtabuyan mo siya ng ganun lang, kaduwagan ang tawag dyan. Tumalikod siya at naglakad paalis. Sinundan ko siya ng tingin. Nang malapit na siya sa pinto, pumihit siya ulit paharap at malamig na tumingin pabalik sa akin. Ikaw ang nagpaalis sa kanya, Kuya Clint. Kaya sisiguraduhin ko na hinding-hindi mo na siya ulit makikita. Nagsalubong ang kilay ko dahil sa sinabi niya. It was clearly a warning, but I don't want it to take it seriously. Is that what I want, right? Mas mabuti na hindi ko na makita si Rafaela. Mas mabuti na makalimutan na namin siya ng mga bata at bumalik na lamang sa normal na buhay nang wala siya. That will benefit all of us. Hindi ko na kailangan na mahirapan kung hindi na kami magkikita. Masasanay na rin ang mga bata kapag hindi na siya makita. Magiging malaya at masaya na rin si Rafaela. Kung wala nang pagkukunwari, akala ko magiging maayos din ang lahat pagkatapos ng mga nangyari. Akala ko magiging madali lang ang lahat, kagaya nung iniwan kami nung una ni Eudora. Akala ko magiging madali sa akin at masasanay rin ang kambal na wala siya. But I was wrong. I heard how my daughters cried in the night before they fell asleep. How they wished that Rafaela's here. How they secretly whispered they missed her, and how they prayed to see her again. Isang beses malalim na ang gabi nang bisitahin ko sila sa kanilang kwarto. Mula sa labas ay maririnig pa rin ang mahinang boses mula sa loob. Kaya dahan-dahan kong pinihit ang seradora ng pinto para masilip kung gising pa sila. Pareho silang nakatalikod sa akin. Ang mga tuhod ay nakalapat sa sahig at ang mga kamay ay magkahugpong. Lord, please take care of Mommy. Please keep her safe always. Summer said slowly. We pray that she's always happy and healthy. We pray that she eats every day. We pray that she is safe always. I felt something pinch my heart. Did they miss Eudora now? Lord, can we still see Mommy again? We really miss her. Rain said sadly. We want to see her again, but we're afraid that Daddy will not allow us. I pray that Daddy will forgive Mommy. Can you heal his heart, Lord? Patuloy na saad ni Rain. Oh, I remember. Biglay saad ni Summer. Can you also help Daddy find Mommy, Lord? Please. We don't know where she is, but I know Daddy will find her if you help him. Tuluyang nag-ugat ang mga paa ko. Now it's clear to me now. Hindi si Eudora ang laman ng panalangin nila, kung hindi si Rafaela.
Alam nila na tuluyang nawala na si Rafaela at baka hindi na namin mahanap pa. Gabi-gabi sinusubukan kong bisitahin ang kwarto ng kambal. Madalas ko silang marinig na nagdadasal at minsan ay umiiyak habang binubulong ang parehong mga panalangin. Ipinaliwanag ko na noon sa kanila ang nangyari. Pilit kong pinaitindi kahit na mahirap na ang babaeng nakasama at minahal namin ay hindi ang totoong mami nila. Bagkus ang babaeng dinala ng mga pulis ay ang totoong Eudora. At first, they don't want to accept it. Ayaw nilang tanggapin na si Rafaela at Eudora ay magkaibang tao. Akala ko nagawa na nilang tanggapin na hindi na muling babalik si Rafaela sa amin. Mabigat sa loob ko na malaman na maging sa panalangin nila, naroon pa rin ang pananabik na makita nila si Rafaela.